Nagsasalimbayan ang lakas ng kulog at kidlat. Nagbabadya ang malakas na ulan. Tila ba isang hudyat iyon ng nakaambang lagim sa gabing nababalot ng dilim. Lakad takbo ang buntis na si Andeng. Salo niya ang sariling tiyan. Pakiramdam niya ay unti-unting nauubos ang lakas niya. Naroong huminto siya at magtago sa likod ng puno. Pwisit, mukhang hindi na nila talaga ako titigilan. Kung di lang ako buntis, inubos ko na sila kanina pa. Kapag naramdaman niyang malapit na sa kanya ang mga nagruronda, ay muli siyang tatakbo palayo. Panay ang lingon niya sa mga ito na patuloy na humahabol sa kanya. Ang layo na ng tinakbo niya hanggang sa tingin niya ay naligaw na niya ang mga ito sa malawak na kakahuyan. Natakasan man niya ang mga nagruronda ay hindi naman niya magawang takasan ang mahirap niyang sitwasyon ngayon. Mukhang manganganak na siya at unang beses pa lang niya yun mararanasan. Hindi na niya makayanan ang sakit kaya natumba siya sa sahig na lupa. Isang babae ang nakakita sa kanya. Marahan ang mga hakbang na nilapitan siya nito. Tulungan mo ako. Teka sandali, tatawag ako ng tulong. Tatalikod na sana ang babae nang pigilan ito ni Andeng. Wag kang umalis. Ikaw na lang ang tumulong sa akin. Ha? Pero, naku, paano ba yan? Hindi ako marunong paanak. Anong gagawin ko? May pagkaalinlangan man ay sinubukan pa rin ng babae ang kanyang makakaya para matulungan si Andeng. Ngunit hindi naging sapat ang pagmamagandang loob ng babae. Hindi siya nagtagumpay na mailabas ng ligtas ang sanggol mula sa sinapupunan ng impaktitang si Andeng. Kaya naman ang aswang ay nagpakawala ng ubod lakas ng sigaw ng kabiguan. Ang babae ay nagtakip ng tenga. Matapos iyon ay kinarga ni Andeng ang kanyang sanggol at isinumpa rito na pagbabayarin niya ang mga may kasalanan sa pagkawala nito. Makalipas ang ilang araw lang ng pagluluksa ay nag-umpisa ng umatake si Andeng. Lahat ng mga kasama sa rondang humabol sa kanya ay tinugis niya. Dahil sa sariling pagkilos ni Andeng ay nabahala ang samahan ng mga impakto. May patakaran silang sinusunod kung kailan lamang dapat umatake sa mga tao. Ang sumuway sa patakaran nilang ito ay makakatanggap ng kaparusahan mula sa kanilang pinuno. Ngunit hindi natatakot si Andeng dahil ang puso niya ay nababalot ng kapighatian. Napatay na nga ng mga nagruronda ang mahal niyang si Andrew. Pati ang kanilang sanggol ay nawala pa dahil sa mga ito. Kaya hindi siya matatahimik hanggat hindi natatapos ang kanyang paghihiganti. Mas pinili niya munang magtago dahil batid niyang pinaghahanap siya ngayon ng mga kalahi niyang impakto. Sa muli niyang pagbaybay sa kakahuyan ay nakasalubong niya sa ikalawang pagkakataon ang babaeng tumulong sa kanya sa kakahuyan. Noon lang niya napagtanto na buntis din pala ito. Umiiyak ito habang tumatakbo. Tila ba may kinatatakutan ding humahabol dito. Muli tuloy na nariwa kay Andeng ang sinapit niya. Hinarang niya ang babae at tinanong kung bakit ito tumatakbo at natatakot. Ang asawa ko, lasing na naman siya eh. Nasaktan na naman niya ako. Hinahabol niya ako. Nag-aalala ako sa nasa sinapupunan ko. Huwag ka mag-alala. Ako ang bahala. Tumabi ka. Anong gagawin mo? Baka mapahama ka rin. Hindi mo kilala ang asawa ko. Hindi mo rin ako kilala. Ngayon, makikilala mo na ako. Ako si Andeng. Isang impaktita. Nagulat ang babae. Hinarap ni Andeng ang lalaking parating na may hawak pang gulok. Sinipa niya ang kamay nito dahilan para mabitawan nito ang gulok. Tapos ay saka niya ito sinakmal sa leeg sabay tukot sa marumi nitong puso. Bumagsak ang lalaki, natilat ang mga mata. Ngayon, wala ka ng katatakutan. Dahil sa sobrang pagkabigla sa pangyayari ay biglang nanakit ang tiyan ng babae. Tulungan mo ako. Manganganak na yata ako. Iyon ang tulong na hindi alam ni Andeng kung paano niya ibibigay dahil tulad ng babae ay hindi rin siya marunong magpaanak. Ngunit wala siyang mapagpipilian kundi ang subukan ito. Sige ire pa, ire!
hanggang sa marinig niya ang uha ng sanggol. Tila hinaplos ang puso ng impaktita. Tuwang-tuwa niyang sinabi sa babae na nagawa niya, na ilabas niyang ligtas ang sanggol. Ngunit ganoon na lang ang pagkadismaya ni Andeng nang makitang tila ang babae naman ang hindi niya magagawang iligtas. Hinang-hina na ito. Hinawakan nito ang kamay niya at sinabi, "Maari ba, kapkupin mo ang aking anak? Ituring mo siyang sayo. Isang pabor pa. Kung maaari sana, ibigay mo sa kanyang pangalan ko. Ako si Magda. Pasasalamatan kita hanggang sa kabilang buhay." Sa kauna-unahang pagkakataon ay naantig ang damdamin ng impaktita, ngunit wala na siyang panahong magdrama dahil narinig na niya ang mga yabag ng mga kalahi niya. Kaya naman nagmamadali niyang nilisan ang lugar. Nagpakalayo-layo siya kasama ang sanggol. Lingid kay Andeng ay nagkasundo ang samahan ng mga impakto at ang kanilang pinuno na huwag na siyang parusahan. Sa halip ay turuan na lamang siyang maging responsable sa tungkulin niya bilang isang impaktita. Bata pa si Andeng, 17 pa lamang siya nang mabuntis ng kasintahang si Andrew, kaya nag-aalala ang mga kauri niya na magpagala-gala siya sa lugar ng mga tao dahil sa kanyang paghihiganti. Pero hindi na iyon malalaman ni Andeng dahil nagawa na niyang makalayo, bitbit ang sanggol na ituturing niya kanya at palalakihin ng ayon sa kanyang kakayahan at mga nalalaman.